Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon sa shop ni Boss Toyo. Ito yung dating vlog natin ng mga kutsara na ginintuan. Ibig sabihin ay mga gold-plated or copper or tanso ng mga kutsara. Ngunit ito ay kapanahonan ng Siamese or ng panahon na kung ang itong lugar na Thailand ay tinatawag pa na Siam. So ang mga kutsara na ito ay siguradong antique ito na naibenta sa napakamura na pagbenta, halos hindi bilhin ni Bustoyo. Kaya ito, binalikan natin to kasi meron tayong nakitang isang vlogger sa labas na ito yung nahukay niya ng mga klaseng kutsara. Kaya ito, balikan mo na, atin muna sariwain ang video ni Bustoyo noon nang bilhin niya ang mga kutsara na ito. At mamaya ay malaman nyo rin ang pinakamahal na balisong ni Fernando Po at ni Dennis Padilla. Fernando Po at Dennis Padilla, magkaibigan yan, di ba? At meron silang mga balisong na ibinenta kay Bustoyo at nabudol si Bustoyo dahil binili ng nasa 400,000 lamang ang balisong na yun. Mas mahal pa kaysa di ba? Si kanan na kotse. Kaya ito ang video atin muna balikan. Panoorin natin. Courtesy ng Boss Toyo Productions. Yan. Kutsara tinidor, boss. Kutsara tinidor. Ang Thailand Bronze Teaspoons Rosewood Sitting Buddha ay isang set ng mga kutsarita na yari sa tanso na may hawakang gawa sa rosewood. Karaniwan itong may disenyong nakaupong Buddha na sumasagisag sa kapayapaan, karunungan at espiritualidad sa Budismo. Ginagamit ito bilang koleksyon, pangregalo o dekorasyon, lalo na para sa mga mahilig sa mga oriental na disenyo at kulturang Thai. Itatawag tayo ng expert ko ano to. Naalala ko dati kumuha kami ni Rudy. Isang buong kutsara, ang dami. 1, 2, 3. Yan. Kahit yung mga Japan surplus yun, may mga ganyan eh. Pero hindi to collectibles. Papa? Hindi to collectibles, souvenir lang. Kung sakaling bibilin ko to, is para din sa souvenir, ibebenta nila for souvenir din lang mo. Hindi ko to bibilin kasi hindi to collectible piece pera dito sa Constant. Pero, syempre, nag-effort ka rin na pumunta dito. Tapos Bibili wala mo ka na pang bisyo, bibigyan kita. Kaya natin siya ng 1,000. Yes. Okay lang. Oo naman. Hindi, kunin na lang din natin. Bigyan ko na siya ng 1,000. Oh, bigyan mo ng 1.5. Kasi kahit tigwa 100 to, hindi to para ibente. Kumbaga, hindi to para dito sa shop ko. Kasi dito syempre ang inipon ko rito yung may mga istorya. Dito kasi istorya natin, Siam, dating Thailand, wala lang pa, sayang. Diba? So Ito mga kababayan kung tiningnan nyo ng mabuti kanina. So ito yun Ito isang treasure hunter vlogger sa labas. Which is ito yung nahukay niya. Ayan Yan yung kanina na mga klaseng kutsara sa Siamese dating Thailand. So kapag Siamese pa ang tawag or Siam ang tawag sa Thailand, ibig sabihin matagal-tagal na panahon na yun. Kaya sabi ni Bustoyo, hindi bagay sa kanyang porn star kasi walang history historical nga kasi antique Kasi gamit yan ng mga hari at reyna noon sa Thailand. Sa Thailand yan. At bakit nakarating dito sa Pilipinas? Of course, kung yan ay mga nahukay, ay dala yan ng mga Hapon. Kasi mga ginintuan yan Yan ay mga made of bronze, copper, parang ginto siya tingnan. So, dinala ng mga Hapon. Kahit anong metal, basta alam nila na merong halaga, dinadala talaga nila ng mga sundalo. So, ito, sundalong Hapon noong World War II. So, ito, tiningnan ko to kanina sa ni-research ko. Di ba ang bili ni Bustoyo ay 1,000 lang. Di ba ang dami-dami noon, isang set. Ngayon, na-search ko sa Google kung magkano nga ito ang presyo. So, meron tayong presyo dito. Ito. So, ayan, na-search natin yan. So, ayan, close up natin yan. Isang pares pala niyan, ayan, isang pares pa lang yan sa Philippine peso is 1,000. Ayan, at yung hindi makintab, yung parang lang siya, parang bronze,
Copper tong isa parang gold. Itong isa bronze ito. Ang bronze ay 700 ang pares. So ang dami-dami nun, di ba? So kung 10 pares yun, ibig sabihin ay merong 10,000, di ba? Mga kababayan, ay nabili lang ng 1,000 ni Bustoyo, tapos halos hindi pa niya kukunin kasi nga parang maging basurahan na yung yung kanyang pawn shop. Kaya medyo nagkamali doon si Bustoyo. Ngayon naman, pinalabas ko dito naman siya nabudol. Kung nakabudol si Bustoyo doon sa pero hindi naman, akala naman talaga ni Bustoyo na walang halaga itong mga kutsara na to. Pero ang hindi niya alam ay 1,000 mahigit ang pares. At kapag hindi pa makintab, 700 ang pares. Kaya nagkamali doon si Bustoyo sa assessment. Ngayon nabudol siya dito sa balisong na binenta na itong si Dennis Padilla. Anak ni Dencio Padilla na kaibigan ni Fernando Po. Kasi ang mga balisong daw na ito ay ginagamit sa shooting ni Fernando Po at ni Dencio Padilla. Yung alae, yung kabitinyo na di ba? Kulot na buhok. Yun pala ay tatay ni Dennis Padilla. Itong joker na si Dennis na chick boy din. Kaya dito ay pinakamahal na balisong sa buong mundo Bininta ng 500,000 at tawaran ng 380 almost 400,000 pesos. Balisong lang yun Ito ay merong kwento to, antik tong mga kutsara pero binili lang ng 1,000. Kaya nautakan si Bustoyo, dito. Panoorin natin ang video ni Dennis Padilla. Ito na yun video sa pawn shop ni Bustoyo. Binalak namin ilagay. Nandun na, nakalagay. Di ba sabi namin? Usually gano'n. Yes. Nung nilalagay na namin, yung mga taga-puninarya, yung mga officer pati yung pare, pumasok. Sabi niya, Hindi pwede. pasensya na sir, hindi nyo pwede isama yan doon sa kabaong. Bawal daw. Bawal yun. Kahit minsan di ba yung pera. Kasi nga di ba ang sabi, lahat ng material na bagay, iwan yan dito sa lupa. So, okay. Ito, yan. Sige. Wag niya ba sa FB kasi pwede sa FB. Ito na yun yung pinasadya niyan. And trivia din, tatlong tao ang niregaluhan ni tatay nito. One is the King of Comedy, Dolphy, FPJ. Isa niya na kay Dolphy, isa niya na kay FPJ. Lahat wala na, and the late President Marcos. Kay President Marcos ang pinagawa niyan, flag ng Pilipinas. Yes, yan yung ginamit niya. Sana natabi nila yun. Wow. Hindi kaya natabi nila BBM yan. Nakakakilapot. Kasi napanood ko nung parang wala kang basis pala pagdating sa mga ganito. Dahil yung parang kutsilyo kayong gano'n na napanood ko. Walang talaga siya yung nakabukas. Ay, So ito pinakamalapit sa Duterte. meron ba tayong picture na, Hawak niya yan? yes, meron ba tayong, Hindi pa Meron namin ako pero hindi ko dala. Meron ako. meron tayong makikita na reference. Actually, hindi namin pinagkaabala niya. Dalawa ng una. Ito lang yung yung dalawa na yan. Kalahating milyon. And confidently, kalahating milyon. Ayan, so ito na mga kababayan, mga katiats. 500,500,000 kaagad ang presyo ng balisong. Grabe ang bilhin yan. Siguro nasa 300 pesos pa yan noon or 200 pesos kasi mura pa noon. 1980s. Sa Cavite daw yan nabili sa mga paggawaan talaga ng balisong. Kaya kung presyo ang pag-usapan dyan ay mura lang yan. Ngayon nahawakan kasi yan ng The King tsaka ni Dencio Padilla, yung komedyante. So pwedeng tataas nga yung presyo niya pero hindi naman gano'n na 400,000, 500,000 nagiging 400,000 and then nakuha yata sa 380. Pero malaki pa yan malaki pa rin. Sobrang laki. Kaya meron kasing batayan yan Di ba katulad ng alahas, kapag may history, may antique, ay times 2 ang presyo ng alahas.
sa presyo niya sa per gramo. Halimbawa, ang alahas ay may presyong 1,000 kapag timbangin sa per gramo lang. Ngayon kung ang alahas na yun ay historical o antique, ay ma-times 2 na naman yun. So 1,000 magiging 2,000. Yang balisong kung halimbawa 300 lang yan, dahil historical, so 600 lang. Di ba mga kababayan? O basihan natin ang presyo ngayon ng balisong. Ang sabihin natin ng balisong ngayon ay 1,000. So times 2 dahil historical, nahawakan ni The King, nahawakan ni Dencio Padilla, so magiging 2,000 pesos. Ang layo-layo sa 318, no? Kaya nasabi ko ay nabudol si Bustoyo. Kasi ang galing-galing dumiskarte mag-sales stock nitong Dennis Padilla eh. Kaya nga na ano, di ba, na sales stock din ni Dennis Padilla yung Marjorie, ano ba yun, yung kapatid ni, yung maganda, yung sa Bungera. Merong kapatid yun na Marjorie na nagiging asawa nitong si Dennis Padilla dahil magaling itong mag-sales stock. Kaya si Bustoyo ay na-sales stock eh. 380,000, balisong lang. Grabe. Kaya lugi si Bustoyo, lugi. Kahit na 10 taon, 50 years, ay hindi pa rin maibenta ni Bustoyo ng 300,000 ang balisong na yan, sigurado ako. O balik tayo sa kanilang kwentuhan ha. In-expect ko na gano'n. Ito, 60s to 70s. To 80s onward, Tapos hanggang ito- kinamatayan na niya to. 80s hanggang kinamatayan na. Ito na. Actually, baka makapag-research pa ako ng isang pelikula na hinawakan ni FPJ ito. Hahanapin ko lang. Give me time. Siguro mga a week or two, mapuproduce ko. Hinawakan ni FPJ ito sa isang movie. Parang inawat niya si tatay doon sa pelikula. Inagaw niya. Parang ganun. So, may picture ako noon na naitabi. Hindi ko lang alam kung buo pa siya o crumpled na siya. Sinama lang namin to. Sa totoo lang. Ito, kakilala ni Fernando po to. Kahit si Tita Susan, Kahit sila, si Senator Grace Paul. o kilala yan. Ayun, so umpisa nang nag-sales stock tong dalawa. Magaling eh. Kasi tandem-tandem sila eh. Pag magsalita yung isa, sumigunda yung isa. Kaya na ano si Bustoyo eh, parang na-hypnotize sa diskarte ng dalawa. Pero hindi niya naisip eh na kung ano ba ang halaga ngayon ng balisong na yan, sabihin natin 1,000 pesos na kasi mahal na ngayon ng balisong. So kahit 1,000 yan, dahil historical, na hawakan ng artista, ay times 2 na yan ang presyo. So 2,000, so dalawa sila na balisong, so nasa 4,000 lang ang presyo talaga niyan. Mga kababayan, di ba? Pero doon sa kutsara, na siguradong antique naman talaga yun. Panahon pa kasi ng Siam, Thailand eh. Kaya antique talaga yun. At nakita naman natin kanina sa pinakita kong picture sa isang treasure hunter, nakuha niya sa lumang box. At doon yan sa labas ng bansa na treasure hunter. So ibig sabihin ay luma talaga yung mga kutsara na yun at baka naitapon lang ng may-ari dahil luma na nga eh. Baka hindi nila alam na may history yun. Kaya doon 1,000 lang bili ni Bustoyo pero dito binili niya ng 380,000 to, dalawang balisong, ang layo-layo, ang presyo. Tsaka walang bibili niyan. Siguro 50 mil for collection purposes. Merong bibili pero 300,000, almost 400. 380 kuha ni Bustoyo and then ibenta niya yan. So, siyempre, times 2 niyang benta niya. So, magiging nasa 800,000. Eh, wala na talagang bibili niyan. Luging-lugi si Bustoyo niyan eh. Kahit na tatanda si Bustoyo, hindi niya mabenta yung balisong ng 380,000. Kahit ganun lang, kahit buena mano, di ba? Hindi niya mabenta ng 380. Kahit na next 10 years from now, ay hindi pa rin yan mabenta. Luging-lugi siya eh. Pero yung mga kutsara, kanina nakita naman natin ang presyo sa internet, di ba? Nasa 1,000 bawat pares eh. Isang dosina yon. So, 6 yun. So, ibig sabihin, 6,000 yun. Yung halaga nun. Historical. So, 12,000 times 2 na eh kasi historical. Okay, balik tayo sa
dito sa kanilang nagtawaran na pero kahit na tumawad si Bustoyo ay nabudol pa rin siya. Ito, Kumbaga parang nabonus mo na lang to eh. So hintay lang, mag-usap na kami ni Labs. Sige, sige. Mag-usap. Sige. Kailangan namin ito pag-usapan, babalik kami. ayun, usap muna, usap. So, lahat ng mga crew, tsaka yung mga kapwa-artista, sabi ni FPJ, parang, mabuti pa, mamili na muna kayo dahil nadidelay pa naman tayo at bagong sahod sila eh. So, nagbabaan lahat. Tapos, si FPJ naiwan doon sa barko, tapos si Airpods naiwan din. Nakita niya si tatay, nandun sa gilid ng barko, nakatingin lang sa dagat, nakatayo Airpod ko. Lumapit si FPJ. Sabi niya, pare, ikaw, hindi ka ba mamimili? Tapos sabi ni tatay, sabi niya, pare, yung kinita niya nasa bulsa. Di ba uso yung mga polo ng araw? Naka-envelope yun. Envelope yung polo. So sabi niya, hindi ko mabawasan tong kinita ko. Pare, sabi niya, bakit? Enrollment ng 3 kapatid ko eh. So kailangan ko pagdating sa Laguna, maabot ko sa airmats ko to para may pangbayad. Pwedeng mag-iba. Sige. Hanggang 150 as of today. So, there will be chance next month. Masyadong mababa, brother, sa 150 dahil yung... Okay, so unang tawad ni Bustoyo ay 150 galing sa 500,000. So, pwede nga mag-umpisa siya sa 100 eh. Pwedeng sabihin niya na magkano ba ngayon ang presyo ng balisong na yan? I-times 2 ko or i-times 3 ko dahil artista ang may-ari. Ganun dapat ang diskarte na na ano nang isip ni Bustoyo na nasapawa na kasi magaling magkwento si Dennis Padilla, pati yung sa barko na eksena, kuwang-kuwa niya eh. Magaling mag-sell-stock. Kaya nga yung Marjorie Barito ay nabudol din ni Densyo Padilla, di ba? Ni Dennis Padilla. Dahil magaling nga mag-sell-stock tong kumag na to eh. Di ba mga kababayan? Kaya ito, from 150, nagiging 380 to eh. O, pakinggan natin ha, diskarte ni Dennis Padilla. Sobrang tagal na isip. na. Ano ang Bababaan na. Mababa yung 150 kung pag-uusapan natin, lalo na to. Dahil institusyon to sa lahat ng tao. Tingnan mo Lalo sa bakit? From 500. sa tawad niya 150. Brother. Sige po, Sige, uminom kuya, ka po muna. tumawid-tawid ka rin. Ayan, ang galing talaga ng muka ni Dennis, no? Mantakin nyo, 380,000, dalawang second hand na magandang kotse na yan sa Manila. Kasi sa Maynila, makakabili ka doon ng 100 plus na maganda pa na kondisyon. Na sasakyan, 380, dalawang sasakyan yun. Tig-isa sila, paglabas dito sa pawn shop, ay siguradong halakhakan tong dalawa. Dahil meron silang mabiling o kaya second hand na motorsiklo na mamahalin, di ba? Sa Manila, marami yan eh. Tapos isipin nyo, balisong lang yung puhunan na nasa 700,000 lang ang bili ng dalawa. Di ba? May 700 pesos. 200 pesos lang bawat isan yan eh. Noong 1980s. Mura lang ang balisong noon. 1980s. Hindi naman yung ginto na mag-appreciate eh. Kung nahawakan niya ng artista, so times 2 ang presyo. So ganun lang talaga yun. Nakuha siya sa sa psychology ni Dennis Padilla. Galing nga ito, magaling. Magaling mag-sell stock. So, ito, last na tawaran to nila, ito, pakinggan natin. Ano ka langu ka na eh. Hindi pa. Hindi pa ba? Isang bote pa lang. Sige, ganito. Itong dalawa, 450. 250. 250. 400. Yung sandali. Magkano ba yung 400? 450? 450 kanina? 450. Hindi, tapos binaba kong 400. Sa lubong tayo, 380. Hindi na 400 lang. Hindi, tatawad pa yan. Kasi negosyante sila. 380. Hindi, brother, bigay mo na sa amin yung 400. Kasi, di ba sabi ko sa'yo, 60s to 70s. Ito. Di ba, inuulit ko lang ha. Mas importante ito. Mas mahal ito kaysa dito. Para ka nang nakabonus dito. Ng 400, yan yung pinakamahal na balisong sa buong Pilipinas. Yes, oo. Patingin ko meron pa bang mahal na Namang sasagal tayo sa balisong 380. sa buong Pilipinas? Mas Parang very wala steep. na.
Yan na nga yung pinakamahal na balisong sa buong mundo. Kahit nga punta tayo sa buong universe, walang balisong na ganyan kamahal. Kasi hindi naman siya gilded, hindi siya gold-plated. Wala siyang nakalagay na mga diamonds, di ba? Kaya anong pagbasihan mo na magiging 380 yan, kung pagbasihan nga natin ang ginto, gramo per gramo, kapag ang ginto ay 1,000 pesos ang halaga, tinimbang per gram, pero ito'y antique at historical, so magiging times 2 siya. So ganun din sa balisong, hindi ang ginto eh. So tingnan mo na ang price talaga sa ngayon, yun ang pagbasihan, and then times 2 dahil nagamit ng artista at historical siya. So yun na yun, di ba mga kababayan? Pero kung gamit yan ni Elvis Presley, ay siguro ay mahal-mahal ng konti dahil Elvis Presley, di ba? Pero Densyo Padilla lang eh. Hindi naman talaga kay The King yan. Hawakan lang ni The King yung mga balisong na yan dahil sa shooting. So ito na. Ito na yung final decision ni Bustoyo na siguro ngayon ay hanggang ngayon pinag-isipan ni Bustoyo na nabudol talaga ako ni Dennis Padilla. Ang galing kasi magsalita, no? Ang galing magsilastok eh. So ito na. So, natin 380. Yun sana yung tawag ko sa kanila na 3 para lang mo. Actually kasi, di ba sabi mo nga, isa na to sa, kung sakaling mabibili mo to, isa na to sa pinakamahal na balisong na nabili. Baka nga pinakamahal. Pinakamahal. Alam mo kung bakit? Kasi balisong icon din si Pamo. Siya yung original talaga. Nakakibat sa kanya yun. Yes. Tsaka meron pang isa si Si Danny Labra. Pero kay Danny Labra ay maliit. Maliit yung lagi niya dalawa, yung gano'n. Yun. Pero ito alam ko meron nilampasan din siya ng malaking gano'n eh. Meron. Yung kay Joey Marquez. Yung movie na kay Joey Marquez yung Bikining Itim. Bikining Itim. Diva Film. Mahanap ko yun. Madami rin niya pinagamitan. Sige, tibil na ako. Okay. Sige. Ayun mga kababayan, mga katiyas, 380 final na presyo na pagbili ni Bustoyo. 380,000 na sa puhunan lamang na nasa sabihin natin na 400 o sabihin natin 500 pesos ang dalawang balisong na yan noon nang ipagawa ni Densyo Padilla. Kaya kung pagbasihan natin na nahawakan ng artista ay hindi naman siguro galing sa 500 ay magiging ang halaga niya ay magiging 380. Siguro sobrang saya tong dalawang to eh. Paglabas lang siguro diyan sa pawn shop ni Bustoyo, siguro kumaripas na to papunta doon sa mga second hand na mga Harley Davidson. Kasi merong mabibili na mga Harley na nasa 150,000 lang eh. O kaya bibili sila ng tig-isang kotse na mga model ng year 2000, di ba? Mabibili ay sa Manila 60,000 nga lang kotse na eh. 380 yun eh. Meron silang diyan. Tag 160 ba? Bawat isa sa kanila. O 165, di ba? So, meron nang mabili sila na magandang sasakyan kung sasakyan ang gustuhin. Mga kababayan, galing sa balisong lang yun ha. Iba ka babalik pa tong dalawa, magdala ng sapatos ni The King o ni Densyo Padilla. Ay diyan naman talaga malulugi si Bustoyo. Kasi kapag celebrity ay mahal ang bilhin niya eh. Di ba? Pero doon sa kutsara na which is golden, parang gold-plated na historical din dahil galing sa Thailand sa panahon ng Siam, binayaran lang ng 1,000 yung tao. Kaya dito nabawi siya dito, binawi siya dito eh. Ano masasabi niyo mga kababayan tungkol sa deal na ito ng balisong 380,000 eh? At ikumpara natin doon sa kutsara. Mukhang may hindi tama, di ba? Paki-comment na lang sa ating comment section down below, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.